Marcos, durugin ka. Laura, paano ka naging ganyan katanga? Sofa, ipangako mo sa akin na hindi ka magtitiwala sa mga lalaki. Lalo na sa mga taga-mataas na lipunan. Tahan na. Laura, hindi ka pwedeng umalis. Kung iiwan mo ako, ano ang gagawin ko? Javier. Sa blind date ngayong araw, lahat ng binibini mula sa gininto ang daungan ay darating. Siguradong maraming kababaihan. Pinapayuhan kita na magpigil ka. Hindi mo na ba nasira ang sapat na mga babae? Hoy na, Javier. Ano ang sinasabi mo? Ang mga babae ay para lang sa kasiyahan at yun na yun. Diyos ko. Hindi ka ba marunong magmaneho? Paumanhin, Ginoo. Kakabalik ko lang sa bansa at hindi ko pa kabisado ang mga batas trapiko dito. Sabihin niyo po ang mga pinsala, kaya kong bayaran lahat. Siya ba yun? Hindi. Okay lang. Ano ang pangalan mo? Sofa, Ginoo, kung okay lang po, magpalitan tayo ng kontak. Kailangan ko na kasing umalis para sa isang blind date at mahuhuli na ako. Blind date? Ang blind date ba ng pamilya Torres? Binibining Rives. Ako ang iyong blind date. Ako si Marcos. Ang galing naman. Sige na, sa tingin ko hindi naman malala. Oh, tingnan mo. Ipapamaneho ko ang kotse mo sa driver ko. Ikaw, sumakay ka sa akin, okay? Lilsat, CJ. Tara na, halika na. Javier, ang galing naman. Siya ang blind date ko ngayong araw. Sofia. Kaya pala, ito pala ang panganay na anak ng pamilya Torres, si Javier, na sa murang edad ay nagtatag ng imperyo. Ang nangungunang kumpanya sa gininto ang daungan. Sana hindi niya matuklasan ang aking pagkukunwari. Blind date. At ang iyong imbitasyon, Binibining Rivas. O, nagmamadali akong umalis kaya nakalimutan ko. Binibining Rivas, ano ang propesyon ng pamilya mo? Ang tatay ko ay siyentipiko. Nagtatrabaho siya sa biology. At ang nanay ko ay pintor. Wow, kung gayon, perpekto tayong pares. Sa katunayan, perpekto tayong pares. Ito ang pinakabagong kwintas na perlas. Gusto mo ba? Ang ganda naman, Isabela. Bagay na bagay sa iyo ang kwentas na ito. Hindi nakapagtataka na ikaw ang #1 socialite ng gininto ang daungan. Sabi nila ang handa ngayong araw ay para maghanap ng mapapangasawa. Para kay Marcos, ang bunsong anak ng mga Torres. Isabela, pumunta ka rin ba para kay Marcos? Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa gagawang iyon. Ang pakay ko ay si Javier. Dumating na ang mga ginoong Torres. Ang suot niya sa braso, ito ba ang bagong modelo ng Veliano? Mukha siyang mayamang dalaga. Pero hindi pa namin siya nakikita. Kung nagkagusto siya sa gagawang si Marcos Torres, siguradong malandi siya na walang pakundangan. Javier. Ba? Nako. Ang evening gown ni Binibining Rives. Paano mo hindi pa natatanggal ang etiketa? Hindi naman siguro ito inarkila, di ba? Tinutukoy mo ba ito? Ito ay isang eksklusibong disenyo mula sa designer na si Nova. Hindi lang ang etiketa ng damit na ito, kundi pati na rin ang brotse. Normal lang na hindi kilala ni Binibining Vega ang mga disenyong ito. Pagkatapos ng lahat, nakatira ako sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, at maraming disenyo na hindi pa sumisikat dito. Hindi ba't isa lang itong murang brose? Ano ang ipinagmamalaki mo?
Pinapayuhan kita na lumayo ka kay Marcos Torres. Nag-aalala ba si Ginoong Torres para sa akin? Marcos, medyo nakainom ako. Maaari mo ba akong ihatid pa uwi mamaya? Oo naman, syempre. Itong si Sofia Rivas, mukhang hindi siya tapat. Hindi kaya talaga nahulog si Marcos Torres sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi mo pakikialaman. Binibining Rivas, bumalik ka na. Marcos, nakarating na ako. Salamat. Hindi ba ito ang gininto ang burol? Dito ka rin ba nakatira? Bakit? Wala lang, Sophie. Naging isang kasiyahan na makilala ka ngayong gabi. Sige, hanggang sa susunod. Sige, aalis na ako. Hindi ka naman naging masama. 30 piso para sa isang pangungusap. Ang dali lang kumita ng pera ng ganito. Kumusta? Nandito ako para isauli ito. Magsasara na kami. Bumalik ka bukas ng alas 9. Hindi ko kaya. Kung lumagpas pa ngayong gabi, sisingilin ako ng dagdag na 100 piso para sa upa. Isasauli ko ito ngayon din. Salamat sa pulseras na bigay ng kaibigan ko. Mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa regalo. Gasgas na ang swelas, ibabawas namin ang 70 piso. Bahagya lang naman ang pagkasira nito. Hindi ba 30 piso lang ang bawas? Sige na, 30 piso na lang ang bawas. Salamat. Heto na ang iyong deposito. Salamat, ganda. Hello. Laura, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Gagawin kong ang hayop na iyon. Magbayad ng kahihinatnan. Lalapit ako sa kanya. Pakakasalan ko siya. Hindi siya makakatulog sa gabi. Mawawala ang lahat sa kanya. At masisira ang kanyang reputasyon. Nakagat na ang biktima. Sophie, tulog ka na ba sa ganitong oras? Hindi pa, katatapos ko lang mag-practice ng piano. At kailangan ko pang padalhan si nanay ng litrato ng practice ko ngayon. Ang ating Sophie ay napakagaling. Pwede ba kitang i-video call? Hi, Sophie. Kanina, tinanong ako ni nanay tungkol sa blind date kung may nagustuhan ba akong babae at sinabi ko kay nanay na napakagandang babae mo. Marcos, gusto mo ba talaga ako? Hulaan mo. Javier, gising ka pa pala sa ganitong oras? Magandang gabi, Ginoong Torres. Binibining Rivas, dapat mong palitan ang iyong cellphone. Malabo ang background video. Ah, ganun ba? Sige, matutulog na ako. Marcos, bukas ng hapon, pupunta ako sa bulwagan ng kagubatan para makipagkita sa mga kaibigan. Siyempre, paano kung magkita tayo bukas ng di sinasadya? Lidset, kung ano ang gusto mo. Magandang gabi. Bukas ng hapon, sa bulwagan ng kagubatan. Sino ang gustong sumali sa photoshoot? 68 piso o 78 piso bawat tao. Sasali ako. May limitasyon ba sa oras? Walang limitasyon sa oras. Pero, kailangan ninyong magpanggap ng mga best friend ko at ipapakilala ko kayo kay Ginoong Torres. Sofa, pahiram naman ang bag mo para sa picture. Naman, kapag dumating siya, kailangan ninyong kumilos ng maayos. Sofa, hindi naman peke ang bag mo, diba? Mukhang hindi naman masyadong totoo. Sa normal na distansya, mukha naman itong totoo. Saang tindahan ng mga peke mo binili? Bigyan mo ako ng contact. Halika. Bakit nandito rin si Javier? Tanga si Marcos at madaling lokohin, pero hindi madaling lokohin si Javier.
Sophie, mga kaibigan mo ba silang lahat? Katatapos ko lang bumalik sa syudad at nakipagkita ako sa mga kaibigan para magkwentuhan. Binibini, nakaharang ang iyong electric scooter sa pasukan. Pakiglipat mo. Binibining Rivas, ang iyong pagka-orihinal. Hindi akin yan. Hindi ako sumasakay dyan. O mukhang akin nga. Sophie, hindi ba sabi mo nakatira ka sa gininto ang burol? Ang nakatira sa gininto ang burol ba ay nangangahulugang hindi ako pwedeng sumakay ng scooter. Binibini, nabili ko na ang mga gulay. Aalis na ako. Ilset. Sofa. Ang iyong katulong ay lumalabas sakay ng scooter at gumagamit ng Hermes para dalhin ang kinsay. Kahapon lumabas ako gamit ang kotse para sa pamamalengke at aksidenteng nabangga ko ang kay Marcos. Nasa talyer pa ito. Kasalanan ko lahat. Binibining Rivas, sa tuwing nakakasalamuha mo si Marcos, nababangga mo siya. Hindi ba kayo kompatible? Hindi syempre, Javier. Ako dapat ang magbabayad kay Sophie para sa mga gastos sa pagkukumpuni. Walang pinang card na ito. Ako ang bumangga sa iyo mula sa likuran. Ay, oo, ako rin ang hindi nakaiwas sa iyo sa tamang oras, kaya kailangan kitang bayaran. Sophie, napakabuti ni Ginoong Torres sa iyo. Tanggapin mo na. Pero, ano ang relasyon ni Ginoong Torres at ng ating Sophie? Baka naman, nililigawan niya ang ating Sophie. Kaming dalawa ay nasa yugto pa ng pagkilala sa isa't isa. Kung gayon, halos opisyal na, di ba? Ay, huwag kayong magsalita ng kalokohan. Wala pang tiyak. Hindi, Sophie, kung gugustuhin mo. Sa totoo lang, ako, Javier, ano ang nangyayari? May trabaho ako, aalis na ako. Talaga bang hindi mo ako naalala? Anak ng puta. Hindi ako bastardo. Gusto mo bang bugbugin kita? Tigilan nyo. Kung ulitin nyo ang panunukso sa kaklase, sasabihin ko sa guro. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Sumama ka sa akin, dali. Sakay na. Hindi na kailangan, hindi naman daan pa uwi sa akin. Daan na yan sa akin. Sa ngayon nakatira ako sa ginintuang burol. Binibining Rivas, sa anong gusali ka sa ginintuang burol nakatira? Gusto ko munang pumunta sa studio. Ginoong Torres, umalis na tayo. Sasabay ako. Gusto mo bang mas maging malinaw pa? Lumayo ka kay Marcos, hindi siya para sa'yo. Ito ay usapin namin ng iyong sarili. Hindi mo kailangan makialam. Ano ang gusto mo kay Marcos? Siya ay napakatapat at inaalagaan niya ako ng husto. Sigurado akong magiging mabuti siyang nobyo. Nagpalit na siya ng kasintahan ng 3 beses sa isang buwan. Binibining Rivas, bago ang blind date, hindi ka ba nag-imbestiga ng kaunti tungkol sa kabilang tao? O gusto mo lang, pakasalan ng isang Torres? Kahit sino pa sa kanila. Ginoong Torres, sa pagpigil mo sa akin ng ganito, nahulog ka na ba sa akin? Wala akong interes sa'yo. Talaga? Kung gayon, bakit hindi mo magawang tingnan ako? Baliktad ang iyong damit. Hindi ka ang aking layunin. At umaasa ako na hindi makikialam ang Ginoong Torres sa aking mga usapin. Paalam. Sophie, ituloy mo lang ang iyong mga pangarap. Pag-aralan mo ang jewelry design ng walang pag-aalala. Nandito si Laura. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ang mga designer sa aming grupo ay mga tao mula sa mataas na lipunan. Hindi pa banggitin ang kanilang pamilya. Lahat sila ay mga elite mula sa mga prestihiyosong universidad. Sa tingin mo ba makakapasok ang isang walang kwenta na tulad mo? Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang aking mga disenyo ay talagang maganda. Tingnan mo sila. Umalis ka. Hindi masama. Salamat.
Ikaw ang direktor ng disenyo dito, tama? Maaari mo ba akong irekomenda? Sige, gawin natin ito. Magiging assistant kita. Mula ngayon, lahat ng iyong mga disenyo ay magiging akin. Babayaran kita. Assistant. Kung gayon magiging ghost artist mo ba ako? Dahil sa iyong pinagmulan, ang maging artist mo ay isang karangalan na para sa iyo. Impossible. Ang aking mga gawa ay akin lamang. Makikita mo. Ang isang tulad mo na walang kapangyarihan, kahit gaano mo pa subukan, hindi ka kailanman magiging kilala. Hoy, Nova. Ang mamimili ng aming koleksyon ng tinik ng rosas. Ngayon ay nais itong makita. Papunta na siya. Ano, Ginoong Torres, ang jewelry designer ng B-Series ngayon. Ang weird, nandito lang siya kanina. Kahit wala siya, hindi mahalaga. Sabihin mo sa kanya na walang problema. Lubos akong nasisiyahan sa kanyang mga disenyo. Kung gayon, tuloy pa rin ba ang ating kolaborasyon? Si Nova na ito ay laging nagpapadala ng kanyang mga disenyo sa ibang bansa. Hindi siya sumasali sa mga proyekto dito, kakaiba talaga. Laging iniisip ni Nova na ang mundo ng disenyo dito ay napakagulo. Ayaw lang talaga niyang makipagkumpetensya. Talagang nagugustuhan ko ang konsepto ng disenyo ni Nova. Kailangan ko siyang makilala kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Nanay, sisiguraduhin kong mapagtagumpayan ko si Sofia agad. Napakaganda ni Sofia, at may magandang pamilya. Kung hindi ako ang unang kikilos, may iba na kukuha sa kanya. Kung mayroon ka lang kaunting konsensya, pipigilan mo na ang paninira ng mga inosenteng babae. Javier, ano ang sinasabi mo? Si Sofia at ako ay nagmamahalan. Javier, kahit hindi ako ang iyong tunay na ina, hindi mo pwedeng sabihin ng ganyan sa iyong kapatid. May problema ba sa sinasabi ko? Alam niyo higit kaninuman kung ano ang anak niyo. Anong pakialam mo? Ako. Anak. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng iba, basta't nasa pareho tayo ng antas sa lipunan. Kailangan mong maging mas masigasig. Nanay, huwag kang mag-alala. Marcos, hindi na talaga ako makainom pa. Sophie, bakit ka ganyan sa akin? Hindi ba? Isa tayong Kaysendong magkapareha. Nasa pareho tayo ng antas sa lipunan, isang perpektong pares. Ang kasal ay darating sa tamang panahon. Ay, Marcos, may usapan ako sa mga kaibigan para maghapunan ngayong gabi. Talagang hindi na ako makainom pa. Sige na, Sophie, ito na ang huling inumin. Pagkatapos inumin ito, gusto mo bang dalhin kita sa mga kaibigan mo? Kung hindi ka iinom, paano ako magkakaroon ng pagkakataon? Ang mga ngaso ay madalas na lumilitaw bilang biktima. Marcos Torres, ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng tao ka. Javier, anong ginagawa mo dito? Marcos Torres, babalaan kita. Tigilan mo na ang paggamit ng mga maruming taktika mo. Hindi ikaw. Tara na. Sumpain ka, Javier Torres. Sinira mo ang mga plano ko. Javier Torres, anong nangyayari sa'yo? Si Sofia ang aking Kaysendong magkapareha. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng kasamaan na nagawa mo? Javier Torres, kinukuha mo ba ang babae ko? Sa'yo. Hindi na kailangan pang makipagkumpetensya. Tara na. Si Sofia ang babae ko. Sinabi ni Binibining Rivers na paglingkuran namin siya ng maayos. Siya na siguro iyon. Ano na ngayon? Nasira ang plano ko. Kainis na, Javier. Sino ang nag-utos sa'yo na makialam? Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Tanga, bakit mo pinili si Marcos? Sinira ni Javier na ito ang lahat ng pagsisikap ko. At saka, ang kakaiba pa ng mga sinasabi niya. Hindi, teka. Ito ay gininto ang burol. Ito ang mga disenyo ko.
Javier, kahit papaano, magaling ang iyong mata. Kailangan kong humanap ng paraan para kayong magkakapatid ay maglaban-laban. Bakit hindi ka pa nakakatulog? Hindi ako makatulog ng mag-isa. Makikisama ka sa pagtulog sa akin, okay? Sofa, kumalma ka. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Javier, Sofa, hindi ba't gusto mong pakasalan si Marcos? Lasing siya. Kung sasamantalahin ko ang sitwasyon, ano ang pagkakaiba nito kay Marcos? wala ba akong sapat na karisma? Masyado kang nag-iisip. At saka, isa siyang gentleman. Hindi ka ba muna mananatili para sa kape bago ka umalis? Sofa, hindi malinis si Marcos. Hindi siya para sa'yo. Sa tingin ko, perpekto si Marcos para sa akin. Javier, ano ang ginagawa niya sa bahay mo? Tigil. Nagkatulog ba kayo kagabi? Kung wala nang sasabihin si Binibining Vega, aalis na ako. Karelasyon ka ba niya? Dahil hindi ka naman niya karelasyon. Sa anong karapatan ka nakikialam sa akin? Naiintindihan ko na. Ang tunay mong layunin ay hindi si Marcos. Gusto mong makipagrelasyon kay Javier. Isipin mo ang gusto mo. Hindi ko problema. Javier, paniwalaan mo ako. Sinungaling siya. Ang tunay niyang layunin ay hindi si Marcos. Ikaw. Kaya ano kung ako? Ano ang ibig mong sabihin? Javier, kung siya ang unang kumilos. Hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Imbestigahan mo si Sofia. Imbestigahan mo siya ng gusto. 8,000 euro kada buwan. Talaga bang upahan mo ang bahay doon? Masyadong mataas ang presyo. Walang ibang paraan, kung hindi susugal, hindi mananalo. Katabi lang si Javier, natatakot akong madiskubre nila. Mapagkakatiwalaan ba ang may-ari ng bahay na inirekomenda ni Isabela? Huwag kang mag-alala, lubos itong ligtas at mapagkakatiwalaan. Ang pamilya ng may-ari ay nasa ibang bansa buong taon. Katabi lang si Javier, magaling kang pumili. Magtiwala ka sa akin. Ang pinakapeligrosong lugar, ang pinakaligtas. Nga pala, pwede mo bang alagaan si Jedge para sa akin? Babalikan ko siya mamaya. CJ, nanalo na naman ng award si Jedge. Ang galing mo. Masaya ka ba, Jedge? Anong gusto mong hapunan ngayong gabi? Ngayong gabi, dadalhin kita sa masarap na kainan. Okay. Sofia, may anak ka pa pala. At gusto mo pa ring makipag-ugnayan kay Javier, nananaginip ka. Sophie, okay ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Javier kagabi? Pwede ba kitang makita? Sophie, maging girlfriend kita. At sa gayon, makakalimutan ka na ng mga taong nanggugulo. Kagabi, hinatid lang ako ni Ginoong Torres sa bahay. Walang nangyari. Hindi na makapaghintay si Marcos. Sophie, gusto kong gumawa ng formal na pahayag sa'yo. Peke ba ang mga hakaw na ito, di ba? Nakakita na ako ng maraming luxury brands. At hindi pa ako nakakita ng ganitong hakaw. Kahit hindi sila luxury. Mayroon silang maraming estilo. Siguro galing ito sa isang personal na brand.
Ibig sabihin, hindi sila nagkakahalaga ng 15,000 euro. Dahil sa kintab ng mga hiyas, tinatansya ko na ang gastos ay hindi aabot sa 300 euro. Pero, ibig sabihin, hindi kayang bumili ni Sofia ng mamahaling bagay. Kung ganoon mo gustong tingnan, sige. Sofia, kapag nagdeklara si Marcos sa iyo, iyon ang magiging simula ng iyong pagkasira. Sofia, talagang gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend kita? Ikaw na naman. Sumama ako kay Javier para panoorin ang palabas. Seryoso ka ba? Oo naman. Talagang gusto ko si Sofia. Gusto ba akong agawan ni Javier ng babae ko? Hindi ako kasing boring yan. Sophie, gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend kita? Ako. Halika. Marcos, alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Magdeklara sa loob ng wala pang 1 linggo. Hindi ba masyadong padalos-dalos? Baka may anak na si Binibining Reyes. Anong ibig mong sabihin? Si Sofia ay isang impostor na nakatira sa Barrio de la Fuente. Pinaiimbestigahan ko ang iyong mga kilos. Hindi ka nga nakatira sa Ginintoang Burol. Isa ka bang socialite? Magdadala ba ang isang socialite ng mga peking hakaw na walang tatak? Sophie, ano ang ibig sabihin nito? Ako ang nagdisenyo ng mga hikaw na ito. Binibining Vega. Sa tingin ko, ang pagsusuot ng sariling disenyo na hikaw ay nagpapakita ng malaking personalidad. Tapos ka na at patuloy mo pa ring itinatanggi. Mayroon ka bang tunay na personalidad o wala kang klase? Ang totoo, napakaganda ng disenyo. Javier, paano mo pa rin matutulungan ang sinungaling at baluktot na ito? Tungkol sa batang binabanggit mo, wala akong anak. Nananatili ka pa bang nagkakaila? Dadadalan mo ba ang batang iyon? Para makita ng lahat? Sophie, ito ba ay totoo o kasinungalingan? Marcos, napakabilis mo namang nawala ng tiwala sa akin. Gusto mo pa rin ba akong maging kasintahan mo? Kung ang isang litrato lang ay makapagpapatunay ng pagiging magkamag-anak. Kung gayon marahil ay magkakaroon ako ng 12 ng anak. Bumibisita ako sa ampunan linggo-linggo bilang voluntaryo. Tungkol naman sa bata sa litrato, si Clara iyan ang anak ng kaibigan ko. Siya, sa totoo lang, hindi talaga nagbago. Kung gayon, bakit mo dinala ang bata sa bahay mo? At saka, magkakaroon ba ang isang socialite ng kaibigang delivery person at pulubi? Sofia, ito ang kaibigan mong pulubi, si Diana. Ito ang pangalawang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Nagbibiro lang siya. Si Binibining Rivas ay isang babae mula sa mataas na lipunan. Si Binibining Rivas at ako, swerte lang kaming naging kaklase. Hindi kami magkaibigang malapit. Isabela, hindi ka pa ba tapos? Binubunyag ko ang babaeng ito. Ikaw, isang babae mula sa mataas na lipunan. Nasaan ang iyong edukasyon? Ganyan mo ba tratuhin ang isang delivery woman? Ipinagtatanggol mo ba si Sofia? Hindi nakatira si Sofia sa Ginintoang Burol. Isa lang siyang mahirap na babae mula sa simpleng pamilya. Nakita ko siya sa Ginintuang Burol kaninang tanghali. Sa Ginintuang Burol, hindi pinapapasok ang mga tagalabas. Binati ko pa nga si Ginoong Torres. Paano ito posible? Pero siya ay hindi. Sophie, pasensya na. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Ako, hindi dapat ako nagduda sa'yo. Akala mo ba sinungaling ako, di ba? Marcos, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, at lumalabas na, ang pagmamahal mo para sa akin ay hindi pala ganoon kalaki. Hindi, hayaan mong ipaliwanag ko. Talaga, Sophie, hayaan mong ipaliwanag ko. Hayaan mong ipaliwanag ko. Javier. Nabigo si Marcos sa kanyang pag-amin. At mukhang natutuwa ka pa nga ng kaunti. Ah, ganun? Nagkakamali ka. Ang bahay na 8,000 piso kada buwan ay iba na iyon. Ngayon, sinadya ni Isabela na ilagay tayo sa alanganin. Pasensya na at dumaan ka pa sa ganito. Hindi ah. Paano kung manatili ako dito at maging kasambahay mo? Ang laki ng bahay na ito. Paano naman walang kasambahay? Tama ka. Mabuhay mag-isa sa ganito kalaking bahay. Nakakalungkot talaga.
Pwede kayong pumunta araw-araw para magpa-picture. At ihahanda ko ang merienda ninyo. Bawat isa sa inyo, sisingilin ko ng 30 piso. ₱30 lang para sa isang hapon ng photoshoot. At binibigyan tayo ng lahat ng uri ng accessories para sa pag-post. Sulit! Hoy, pwede ba kaming magpalipas ng gabi dito? Sa gabi, gusto kong makipag-video call sa kasintahan ko, na isang anak mayaman. Magpalipas ng gabi, ₱70. Mayroong luxury jacuzzi, Hermes carpets, at Burberry silk pajamas para sa pag-post. Kung gayon, mananatili rin ako ngayong gabi. Pero, dito, 4 na tao lang ang kaya kong i-accommodate bawat gabi. Hindi gaanong marami ang mga kwarto. Ang unang dumating, siya ang makakakuha. Hindi ka panipaniwala ito. Maaari mong mabawi ang puhunan sa loob ng 1 buwan. Paano kung mahuli ka? Silang lahat ay mga kaibigan ko mula sa mataas na lipunan. Paano nila ako mahuli? Sophie, napunta ako rito para humingi ng tawad. Bumili ako ng regalo para sa'yo. Nandito ang mga kaibigan ko, may problema ba? Sophie, hindi ko dapat pinaniwalaan ang sinabi ni Isabela. Simula ngayon, hindi ko na pakikinggan ang mga kalokohan niya. Sophie. Sophie, ito ba ang sinseridad ng paghingi ng tawad ng kasintahan mo? Oo naman. Hanggat gusto ni Sophie, bibigyan kita ng kahit ano. Pero Sophie, lagi ka bang may maraming kaibigan sa bahay? Tapos, ngayon, nakikialam ka na rin sa social life ko. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, pwede ba tayong mag-dinner bukas? Titingnan ko kung may oras ako bukas. Sige. Sophie, pakuhaan mo ako ng litrato. Okay, wow. Itong bag, sa second-hand store, mabebenta ito ng 15,000 piso. Naman, kunan mo ng litrato. Sophie, hoy, ang kasintahan mo, may iba pa ba siyang mayayamang kaibigan? Sofa, ang bahay mo ba ay isang club ng mga babae o ano? Ano ang sinasabi mo? Lahat sila ay mga kaibigan ko. Aba, ang dami mo namang kaibigan. Ginoong Torres, may kailangan po ba kayo sa akin? Gusto kong tanungin ka tungkol sa mga hikaw. Naniniwala ba si Ginoong Torres na ang mga hikaw na ginawa niya ay hindi sapat? Hindi. Lubos kong hinahangaan ang iyong personalidad. Kung possible, gusto kitang imbitahan na maging taga-disenyo sa aking kumpanya ng alahas. Sofa, ito ang pagkakataong palagi mong hinahangad. Sayang at hindi pa ito ang tamang panahon. Ikinalulungkot ko, ngunit sa ngayon ay wala akong interes. Maaari mo ba akong gawa ng pabor? Tulungan mo akong baguhin ang ilang disenyo, babayaran kita. Ginoong Torres, magkano po ang iaalok ninyo sa akin? Para sa isang disenyo, ibibigay ko ito sa'yo. Ano sa tingin mo? 70 piso ay sapat na rin sa akin. Ang tinutukoy ko ay 500,000 piso. Narito ang 10. Bibigyan niyo po ako ng 5 milyong piso. Basta't ang mga pagbabago ay makapagbibigay kasiyahan sa akin. Ipaubayan niyo po sa akin, ginagarantiya ko na masisiyahan kayo. May kailangan pa po ba kayo, Ginoong Torres? Sofa, kung wala si Marcos, sa iyong talento lamang, maaari ka pa ring magkaroon ng magandang buhay. Ngunit gusto ko si Marcos. Kung gayon, maaari ba akong manatili rito para panoorin kang baguhin ang mga disenyo? Dahil nais ni Ginoong Torres na magmasid ng personal, sisimulan ko na ang trabaho. Walang problema, magpatuloy ka lang. Ang iyong estilo ng disenyo ay halos kapareho ng isang taga-disenyo na kilala ko, si Nova. Ilset.
Ang disenyo ay isang bagay kung saan nagsasama-sama ang maraming impluensya. Napakakuryoso ko. Kailan ka nagsimulang mag-aral ng disenyo? Sa edad na 18, Ah, ganoon. bakit pakiramdam ko ay napakasigurado ko? Kapag kasama ko siya, para maging tapat sa iyo, nagsimula akong mag-aral ng disenyo. Dahil sa isang tao. Sino? Ang kapatid ko, si Laura. Ang mga taon na nag-aral ako ng disenyo ay ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Ang pangarap ko noon ay ang magdisenyo ng isang natatanging singsing ng kasal para sa aking kapatid. Para isuot niya ito at maging ang babae na pinakamasaya sa mundo. At ang iyong kapatid? Sayang na. Hindi ko siya kailanman makikitang suot ito. Sa pagkakaroon ng kapatid na tulad mo, siya na ang tao na pinakamasaya sa mundo. Salamat. Sofa. Ano pa ang itinatago mo sa akin? Sophie, kagabi, hindi ka siguro natulog kay Javier Torres? Impossible. Nakslip ako sa studio habang nire-review ko yung mga design. Mukhang interesado sa iyo si Javier. Baka gusto ka niya? Hindi ko alam. Pero inimbitahan ako ni Isabella Vega sa party niya ngayon. Hindi ba parang patibong na hapunan iyan? Alam mong patibong na hapunan iyan pero pupunta ka pa rin? Wala akong pagpipilian. Sabi niya gusto niyang humingi ng tawad para sa nangyari 2 araw na ang nakalipas. Teka. Hindi mo ba dapat palitan ang bag mo? Ilset. Sophia, nandito ka na. Pakikilala ko kayong lahat. Siya si Sophia, mabuti kong kaibigan. Binibining Reyes, ang elegante mo. Kumusta kayong lahat? Sophia, uminom ka. Tungkol sa nangyari 2 araw na ang nakalipas, nagkamali ako. Ang nakaraan ay nakaraan na. Simula ngayon, kaibigan kita. Teka lang, pupunta muna ako sa banyo. Mila, eksperto ka sa mga luxury items. Tingnan mo itong bag. Totoo ba ito o peke? Peke. Isang pekeng socialite na may pekeng bag. Marcos, sa tingin ko medyo lasing na ako. Maaari ka bang sumundo sa akin? May problema ba? Gusto akong agawin ng kapatid ko si Sophie. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Javier, naalala ko lang na ngayong gabi, may usapan kami ni Sophia para sa hapunan, kaya aalis na ako. Halika na, Sophia. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Uminom ka pa ng isang baso. Hindi na ako makainom pa, nahihilo na ako. Halika na, inom, inom. Sophia, Sophia. Dahil sa pagnanasa sa hindi sa iyo. Ngayon, mawawala sa iyo ang lahat at sisirain ko ang reputasyon mo. Pagkatapos, ibubunyag ko ang pagiging pekeng socialite mo. Siya ay sa iyo. Huwag mo akong bibiguin. Gawin mo ang gusto mo. Sige po, Binibining Vega. Isabella, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Sofa? Si Sophia ba ang nagpadala sa iyo? Anong pakana na naman ang ginagawa mo? Javier, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Masyadong uminom si Binibining Reyes at umakyat para magpahinga. Nasaan siya? Sa tingin ko ay naroon siya.
Sofa, sofa. Sofa. Javier, nakita mo ba siya? Sofia. Marcos. Paano naging Marcos? Sophia, Sophia, paniwalaan mo ako. Aalagaan kita. Talaga, pakakasalan kita. Marcos, isa kang gago. Sinusulit mo ang sitwasyon. Javier, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako sinasampal? Hindi ko sinabing hindi ako magpapakasal kay Sophie. Sofa, kung hindi mo gusto si Marcos, hindi mo kailangan gawin ito para sa reputasyon mo. Gusto kong magpakasal kay Marcos. Ano ang sinasabi mo? Gusto kong makasama si Marcos. Javier, narinig mo ba? Mahal namin ang isa't isa ni Sophie. Walang makakapaghiwalay sa amin. Sophie, ipinapangako ko sa'yo. Bibigyan kita ng isang napakagandang kasal. Ilse. Nakakagulat. Alam ko na hindi maganda ang kanilang intensyon. Buti na lang nandito ka. Idrag niyo siya sa loob. Ang susunod ay si Marcos. Ilse. Sophie, sinadya mo ba akong kausapin ngayon? Mainit na mainit ako. Okay lang yan, tutulungan kitang habarin ang damit mo. Pare-pareho lang ang lahat ng lalaki. Isabella, ako na ang bahala ngayon. Lumabas ka muna. Marcos, kung hindi lang dahil hindi angkop ang panahon. Talagang papatayin kita. Sophie, Medyo pagod na ako. Sophie, Sofia, ang galing mong umarte. Nalinlang mo kaming lahat. Isabella, tapos ka na ba sa iyong palabas? Hayaan mo siyang umalis. Javier, nalinlang niya kaming lahat. Anong socialite ang magdadala ng peking bag para magpasikat at manloko? anong pekeng bag? May kaibigan akong luxury appraiser. Nakita ang bag niya at sinabi niyang halata na. Hindi peke ang bag ko. Bakit hindi mo siya pabalikan para tingnan ulit? Kung peke ito, magbabayad ako kay Binibining Vega ng 10 katulad nito. Wow, kaya hindi kasi suko hanggang sa huli, ha? Mile. Sabihin mo sa kanila kung tunay o peke ang bag na ito. Binibining Vega. Isa itong mababang kalidad na peke. Sophie, narinig mo ba? Hindi mo sasabihing nilinlang ka ng tindahan, di ba? Si Mile ay isang profesional na tagapagtasa. Bakit hindi mo tingnan ng mas maigi? Natatakot akong mawala ang kakayahan mong kumita. Hindi ito ang parehong bag na nakita natin kanina. Ito ay tunay. Isang bag lang ang dala ko, at sa loob nito ang mga dokumento ko. Sandali sinasabi ninyong peke sa susunod tunay. Hindi ba kayo titigil? Paano nangyari? Ang suot mo kanina ay malinaw na peke, ako at si Mile. Isabella, hindi ka na ba nahiya? Javier. Binibining Vega, hindi mo siguro nakalimutan ang iyong pangako, di ba? Hindi mahal ang bag na ito. 100 sa mga ito ay 1,000,000 piso lamang. Sophie, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon talaga nagalit mo ako. Hindi mo ba dapat bayaran ako ng danyos moral? Bilang ang dakilang Binibining Vega. Hindi mo sasabihin hindi mo kayang bayaran ang 1,000,000 euro, di ba? 1,000,000 euro lang. Madali lang yan para sa akin. Talagang mapagbigay ang Binibining Vega. Sophie, kailan libre ang mga magulang mo? Ang mga magulang natin, hindi ba dapat magkakilala na sila? Tatanungin ko sila tungkol sa kanilang availability.
Isang pekeng socialite na may pekeng bag, ay bumubuo ng perpektong pares. Dinala ko kayo dito ngayon dahil gusto kong magpanggap kayo bilang mga magulang ko. Narito ang aking personal na impormasyon. At ang sa inyo, Binibining Reyes, huwag kayong mag-alala. Tatandaan namin ang lahat ng eksakto. mali. Mula ngayon, kailangan ninyong masanay na tawagin akong Sophie. Ang inyong mga damit, gagawin ko itong bagong sukat para sa inyo. At kailangan nyo ring matutunan ang tamang asal sa hapagkainan. 3 araw lang, para matandaan ang lahat. Sino ang makakaalala ng lahat niyan? Ang kalahati pa ay ibibigay ko sa inyo kapag naging maayos ang lahat. Hindi, huwag kayong mag-alala. Sophie. Ito, iwan nyo na sa amin. Kapag lumabas kayo, tandaan na magsuot ng sombrero at maskara para walang makakilala sa inyo. Opo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Opo. Kung gayon, subukan na natin ang damit pangkasal. Marcos. Bagay ba sa akin ito? Pwede mo ba akong iwanan? Sinabi ko na sa'yo na nagbibiro lang ako sa'yo. Marcos, wag mo akong iwan, Marcos. Ikaw lang ang meron ako. Ang ganda, napakaganda mo. Marcos. Mukha kang hindi okay. Ako lang. Masama ang pakiramdam ko ngayon, masama ang pakiramdam ko. Kung gusto mo ang damit na ito, pipiliin natin ito. Hindi iyan angkop. Javier, anong ginagawa mo rito? Sophie, napakaganda nito. Napakaganda nito. Javier, si Sophia na ang babae ko ngayon. Siya ang iyong hipag. Kumilos ka ng maayos, at walang sinumang susubok sa kanya. Kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, paano mo siya gagawing masaya? Javier, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ko siya kayang pasayahin? Tama na. Si Javier ay may mabuting intensyon lamang. Sofa. Mahal mo ba talaga siya? Naman, Handa akong ibigay sa'yo ang lahat. Ano ang gusto mo? ang gusto ko, hindi mo maibibigay sa akin. Siya lang ang makakapagbigay. Tingnan mo ako sa mata. Sabihin mong mahal mo siya. Mahal ko siya. Kahit na siya ay isang gago. Kahit na, mahal ko siya. Paumanhin kung iyan ang iyong pinili. Nirespeto ko yon. Sofa. Alam ko, mahal. Pero, hindi tatanggapin ng aking ina na magpakasal tayo. Ang pagsasabing tatalon ka sa bintana ay walang silbi. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Okay lang, ipinapangako ko sa'yo. Sa wakas nahuli kita, Marcos. Malapit nang dumating ang iyong parusa. Hoy, Isabela, bigyan mo ako ng pabor. Anong pabor? Sabihin mo lang. Tulungan mo akong kumuha ng litrato ng isang tao ng palihim. Aba ka sa paghahanda ng kasal. Alam mo ba ang ginagawa ng lalaki mo? Aba ka siya sa kanyang mga pakikipagrelasyon. Ito ang video na pinag-record mo sa akin. Nagpapalit siya ng babae kada 3 araw. Hindi siya nag-ulit. Ayos. CJ. Sophie, nabaliw ka na ba? Si Marcos ay isang gago. Naman, alam kong siya ay isang gago. Hindi mo ibig sabihin. Narinig ko na, ang ama ni Sofia ay siyentipiko, Hindi. at ang ina ni Sofia ay pintor. Kaya naman pala, si Sofia ay may ganoong klase. Namana niya iyan mula sa inyo. Hindi. Ay, ang aming sofa.
Siya ay mahusay sa kanyang sarili. Ang kanyang ina at ako ay lalong ipinagmamalaki na magkaroon siya bilang anak. Oo, syempre, karaniwan kaming nasa ibang bansa. At halos hindi namin maalagaan si Sofa. Sophie, hindi mo sinabi na ang iyong mga magulang ay naglalakbay sa Hilaga? Ang tatay ko ay nasa ibang bansa sandali. Madalas siyang abala sa kanyang research work. Kami rin ay nasa ibang bansa ng ilang taon. Tatay, tingnan mo kung gaano ka kinakabahan. Matagal ka nang nakakulong sa laboratorio. Gaano nakatagal mula nang lumabas ka para makisalamuha? Bakit ka kinakabahan kapag nakakakita ng tao? Totoo, tingnan mo kung gaano ako ka-clumsy. Ginoo, Ginang, patawarin niyo po ang aking mga asal. Nanay, tatay. Mabait sa akin sina Ginoong at Ginang Torres. Pati si Marcos. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala. Ginoo, Ginang, malayo ang inyong pinanggalingan. Nakakapagod siguro iyon. Bakit hindi natin ayusin ang kasal sa lalong madaling panahon? Mabuti, iniisip ko rin yan. Iniisip ko yan. Sige na. Sige na. Sofa. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-arte, sasabayan kita. Binibining Rives, ito ang mga regalo ng engagement mula sa pamilya Torres. Kung may kailangan si Binibining Rives, huwag mag-atubiling humingi. Ang dami. Pasalamatan mo ang tatay mo sa ngalan ko. Si Ginoong Javier Torres ang nagutos sa amin na dalhin ang mga ito. Ginoong Torres, alam mo na si Binibining Rives ay isang peking socialite. At bakit ka pa rin nagpapadala ng ganoon aming regalo? Ikakasal na siya. Ano man ang mangyari, kailangan niya ng disenteng kasuotan. Dahil gusto mo si Binibining Rives. Dapat mo siyang ibunyag. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng pagkakataon. Malinaw sa akin yan, kung gusto niya ang bastos na si Marcos, hayaan siyang gawin ang gusto niya. Sa pamamagitan ng paraan, bantayan mo ng mabuti si Marcos, kung maglakas loob siyang gumawa ng mali. Hindi ko siya patatawarin. Sumama ka sa akin agad. Javier, ihahatid kita sa bahay. Huwag kang makialam. Sofa. Magpapakasal na siya, at hindi ka pa rin sumusuko. Ikaw ba? Ano ba ang espesyal kay Sofia? Para gawin mo ito. Ano ang sinasabi mo? Nahanap na nila ang tunay na ina ni Sofia. Nasaan ang paslit na iyon? Hindi dito nakatira si Sofa. May nakakita sa iyo. Sofia. Sofia. Lintik na puta. Bumaba ka dyan. Ang bahay na ito. Ang ganda naman. Kung hindi lang dahil sa sinabi ng taga-bayan na nakita ka niya. Akala ko nagkakamali siya. Ang ganda namang bahay. Malaki ang kinita mo ngayong taon, no? Inarkila ko lang yan. Hindi akin ang bahay na ito. Inarkila. Kahit inarkila, malaki pa rin yan. Pero malaki pa rin ang gastos dyan, no? Elena, ikaw muna ang lumabas. Hoy, nasaan si Laura? Kalahating taon ka nang hindi tumatawag sa akin. At hindi mo pa ako binibigyan ng pera para mabuhay. Gusto mo bang mamatay ako sa gutom? At kaya mo pa bang banggitin si Laura? Patay na si Laura. Masaya ka na? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano nasabi na si Laura? Kung gayon, hindi na niya ako mabibigyan ng pera para mabuhay. Kung ganoon, ibigay mo sa akin ang parte niya.
Ay, hindi naman kalakihan ang pera. Mga 2,000 piso lang. Pera lang ang iniisip mo. Nag-alala ka ba kahit kailan kong nabubuhay o namamatay si Laura? Gusto mo na naman akong lokohin, no? Gusto akong patibongin ulit ng lintik na iyon. Mga walang utang na loob kayong lahat. Ayaw niyo lang talagang bigyan ako ng pera. Kung may konsensya ka pa, lumayas ka dito. Huwag ka nang magpakita dito ulit. Ako ang tunay mong ina, at ganyan mo ako tratuhin. Hindi ikaw ang tunay kong ina. Lumayas ka dito. Ito ba? Ito ang kasintahan niya, di ba? Mukhang mayaman siya. Kaya, hindi naman kalakihan ang hiningi ko. Isang kabayaran para sa kasal ni Sophie. Tumahimik ka. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Ako ang ina mo. Bakit mo ako pinalalayas? Labas. Walang puso. Pinalaki kita ng buong hirap, at ganyan mo tratuhin ang sarili mong ina. Kung magpapatuloy ka pa, tatawag ako sa pulis. Labas. Sophie, ayos ka lang ba? Hindi ako ayos, hindi ako ayos. Ako. Nakita mo na ang lahat. Alam mo na ang lahat, di ba? Hindi ako isang dalagang taga-mataas na lipunan. Mapagmataas ako, makasarili ako. Sobrang mapagmataas ako, na kaya kong itanggi ang sarili kong ina. Gusto ko lang sanang pakasalan si Marcos. Gusto kong mapabilang sa pamilya Torres. Gusto kong maranasan ang yaman at luho. Ganyan ako. Kahit anong mangyari, mahal kita. Sofa. Gusto kitang mahalin ng totoo. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Paumanhin. Paumanhin kung naabala kita. Ang nangyari ngayon, hindi ko sasabihin kaninuman. Pero Sofa, nais ko lang malaman mo na, kahit ano pa ang iyong pinagmulan, isa kang napakahusay na babae. Salamat. Iginagalang ko ang anumang desisyon mo. Napunta ako rito sa pagkakataong ito, para ibigay sa iyo ang isang regalo ng engagement. Naway maging masaya ka. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Pinagmadali ko ang mga artesano para matapos ito. Sinabi mo na, nais mo na ang iyong kapatid magsusuot ng alahas na dinisenyo mo. At magiging pinakamasayang babae. Gusto ko rin na maging ka. Kung hindi dahil sa paghihiganti, talaga sanang nahulog ang loob ko sa iyo. Javier. Laura, bukas ikakasal na ako kay Marcos. Sisiguraduhin kong mawalan siya ng lahat. At masira ang kanyang reputasyon. Kumusta? Mabuti. Binabati kita. Kayo, kumain at uminom kayo ng mabuti. Sige. Sa isang espesyal na sandali, nakakalungkot na wala ang iyong mga magulang dito. Sila ay abala sa trabaho. Magpapadala ako ng mga litrato. Sophia, sa huli, ikakasal ka sa isang Torres. Huwag mong sabihin na kahit ang mga alahas ng engagement ay peke, di ba? Ako mismo ang nagdisenyo nito. Binibining Vega, kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ito mukhang isang mahalagang piraso. Kayo ay hindi nakakaintindi ng alahas.
Ang pangunahing diamante ng kwintas ni Binibining Rivas ay dapat ang puso ng disyerto, nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Paano ito posible? Hindi ba ang puso ng disyerto ay nasa kamay ni Javier? Ano ang ibig sabihin yan? Marcos, isa lang itong kwintas. Bakit ka kinakabahan? Bakit ka kinakabahan? Javier. Puta. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Isa lang ang puso ng disyerto. Ito ang regalo ni Javier para sa kanyang magiging asawa. Tapos ka na ba sa palabas mo? Javier. Dapat akin ang puso ng disyerto. Kailan ko sinabing ibibigay ko ito sa'yo? Ito ay biyaya na ibinibigay ko sa inyong dalawa. Kung hindi mo gusto, pwede mo itong itapon. Javier, pinapayuhan kita. Ano man ang plano mo kay Sophie? Siya ay magiging asawa ko sa madaling panahon. Kung susubukan mong gawin siyang masama, harapan mo ang mga kahihinatnan. Ito ay maliit na regalo para sa aking hipag. Kung nakakainis ito sa'yo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ayaw mong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Pero ang mga hindi pagkakaunawaan ay kusang dumarating. Sa isang masayang araw, bakit kayo nagpapatugtog ng ganitong video? Nakakadismaya, nakakadiri. Hindi ko inaasahan na ganito pala si Ginoong Torres. Marcos, paano mo ito nagawa sa akin? Hindi, Sophia, pakinggan mo ako. Lahat ng ito ay kasinungalingan, totoo. Sophie, talaga, pasensya na. Sumusumpa ako. Ito na ang huling beses. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Okay. Gaya ng inaasahan ko, hindi mo ako binaygo. Marcos, sa tingin mo ba ay kasing dangal ni Sofia? Bagay na bagay kayo. Wala siyang karapatang sabihin sa iyo ang anumang bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Falsipikado ang mga magulang ni Sofia. Ang tunay niyang ina ay isang tunay na linta. Sophie. Sophie. Talaga bang nagpakasal ka na? Ang ganda ng lugar na ito. Siguradong marami kang natanggap na pera para sa kasal, hindi ba? Ikaw ang asawa niya, hindi ba? Ang binatang ito, sa unang tingin, ay mayaman. Para sa pagpapakasal mo kay Sophie ay 150,000 piso. Pero para sa iyo, maliit na halaga lang iyan, hindi ba? Sophia, ano ba ang nangyayari? Anak ka ng sino? Sino siya? Sino pa ba ako? Ang tunay na ina ni Sophia, ang iyong magiging biyenan. Nagpakasal kayo, at hindi nyo man lang ako tinawag. Sophia. Sabihin mo sa akin, pakiusap, ano ang nangyayari dito? Sino pa ba ang magiging siya? Ang tunay na ina ni Sophia, syempre. Pero ang pagkakaroon ng ganitong ina, ay medyo nakakahiya. Hindi ganoon. Hindi ko siya kilala. Sophie, ako ang iyong ina, hindi mo ba kinikilala ang sarili mong ina? Javier. Sofa, kahit ano pa ang sabihin mo, naniniwala ako sa'yo. Pero ako, Wala kang kinalaman sa sinumang nais manakit sa'yo, naiintindihan mo? Sophie, ipaliwanag mo sa akin ng mabuti. Kung ano ba talaga ang nangyayari. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako magpapakasal sa isang mahirap. Nakakahiya. Mahal mo ba talaga siya, o ang estado niya sa buhay? Marcos, isa kang gago. Hindi ka karapat dapat magmahal ng kahit sino. Hindi. Javier, hindi ba iniisip ko ang ating pamilyang Torres? Paano papayagan ng ating pamilyang Torres na magpakasal ako sa isang babaeng hindi kapantay natin? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng kahit sinong hamak? Marcos, ikaw ang basura. Ako, Javier, paano mo ipagtatanggol ang sinungaling na ito? Napakatalino mo, paano ka nagpapamanipula sa kanya? Siyempre hindi ako magpapamanipula sa kanya. Kaya pala siya ay isang sinungaling. Hindi ako sinungaling. Mayroon akong mga ebidensya. Ang mga ebidensya ay nagpapakita na siya ang anak ko. Javier, may ebidensya siya. peking litrato iyan. Ito ay noong maliit ka pa. Litrato kasama ang iyong ina.
Maliit na walang silbi. Ang malas ko, nanganak ako ng inutil na tulad mo. Papatayin kita, papatayin kita. Nanay, huwag mo na akong sasaktan. Pakiusap, huwag mo na akong sasaktan. Nanay, huwag mo akong sasaktan, huwag mo akong sasaktan. Nanay, huwag mo na akong sasaktan. Umalis ka dito at dalhan mo ako ng pera. May utang pa ako ng halos 100 piso. Kung hindi mo makuha, ibebenta ko kayong dalawa para pambayad. Papatayin kita. Bakit hindi natin gawin ang pagsusuri ng pagiging ama? Sa ganoon, magiging malinaw ang lahat. Oo, pagsusuri ng pagiging ama. Ang pagsusuri ng pagiging ama ay magpapatunay na siya ang anak ko. Tatawag ako sa ospital ngayon din. Sophia, hindi ka dapat matakot, di ba? Sa huli, ang walang utang ay walang takot. Hindi kailangan ng anumang paternity test. Narito ang mga ebidensya ko. Kilala ko si Elena Ruiz. Siya ay isang regular na kliyente ng aming kasino. Mahilig siyang manloko at mandaya ng mga tao. Paano siya nananako sa isang hotel? Nakasing marangyan ito. Ano, sinasabi mong isa siyang manloloko? Imposible, nasuri ko na. Siya ang tunay na ina ni Sophia. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Oo. Binibini, Gino, huwag kayong magpadaya sa kanyang anyo. Ng isang walang kalaban-laban na biktima, siya ay isang may utang, na sikat sa aming kasino. Marami na siyang nagawang madilim. Alam nating lahat na masama ang kanyang reputasyon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi nga kita kilala. Paano mong hindi ako kilala? May utang ka pa ring 7,000 euro sa akin. Marcos, bakit hindi na lang natin gawin agad ang paternity test para malaman natin agad kung sila ba ay mag-ina? Hindi ko gagawin yan. Marcos, hinihiling mo bang magpa-paternity test ako kasama siya? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi, nagtitiwala naman ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga bisita na naririto ay nagtitiwala sa'yo, di ba? Marcos, hindi mo pa nililinaw sa akin ang tungkol sa iyong pagtataksil. At ngayon, dahil lang may nanunukso sa iyo ng kaunti, nagdududa ka na sa akin. Sophie, ako, hindi ko iyon sinasadya. Ang ibig kong sabihin para mawala ang mga pagdududa ng lahat at patunayan ang iyong inosensya. Marcos, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya kung hindi siya maglalakas loob gawin yan. Marcos, sa tingin ko ngayon kahit anong mangyari, tapos na ang relasyon natin. Sophia, natatakot ka ba? Takot sa ano? Ayoko lang talagang magpa-paternity test. At paano mo mapapatunayan? Daga ng imburnal. Napangarap mo pa ring pakasalan ang mayaman. Sino ang nagsabi na para mapatunayan ang pagiging magkamag-anak ay iisa lang ang paraan, ang paternity test? Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo ikaw ang nanay ko. Siyempre ako ang nanay mo. Kung gayon, kailan ang kaarawan ko? Ito ay Oktubre. Ang 14 ng Oktubre. Anong kalokohan? Si Sophia ay ipinanganak noong Abril. Ay, nagkamali ako. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko maalala. Kung gayon, alam mo ba kung saan ang birthmark ko? Iyan, alam ko. Sa likod, hindi ba? Mayroon kang malaking birthmark sa likod. Nagkakamali ka. Wala akong birthmark. Sige, tapos na akong magtanong. At ano ang ibig sabihin nito? Kahit ang tunay na ina ay maaaring makalimot ng mga bagay. Oo, malinaw na sinusubukan lang ni Sophia na baluktutin ito. Anong tunay na ina? Ang hindi nakakaalala ng kaarawan o birthmark ng kanyang anak. Ang taong ito ay isang sinungaling. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Hindi ako sinungaling. Sophia, ako ang tunay mong ina. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Sophia, patawad. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo. Marcos, kung hindi mo siya mahal, natural lang na may ibang magmamahal sa kanya. Marcos, pinapatawad kita. Ipagpatuloy natin ang kasunduan. Para sa nangyari ngayon. Maraming salamat. Sophia, pasasalamat lang ba sa salita? Dapat mong malaman na ang kasal na nakabatay sa kasinungalingan ay hindi nagtatagal. Kung alam mo na, bakit mo ako tinulungan? Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro nabaliw na ako. Javier, gusto mo ako, di ba? Sophia, hindi ba't si Marcos ang gusto mo? Engaged na kayo.
Ano ang silbi ng pagsasabi mo nito sa akin ngayon? Sabihin mo, hindi ka ba tanga? Hindi ba't mas magaling ako ng 100 beses kay Marcos? Siguro ako ang tanga. CJ. Binabati kita sa pagiging nobya ni Marcos. Mula ngayon, magiging pamilya na tayo. Sofa. Kung magsisisi ka, may pagkakataon ka pa. Hindi ako nagsisisi. CJ. Ang galing na hindi ka nagsisisi. Gabi na. Aalis na ako. Nakita ko ang mga video na in-upload mo gamit ang iyong dating account. Malapit nang mawala ang lahat ni Marcos at masira ang kanyang reputasyon. Ang engagement ng mga Torres ay nagdudulot ng malaking kaguluhan ngayon. I-post ang mga video ng kanyang pagtataksil ngayon din. Hindi ba't pagsasamantala ito sa pagkakataon? Perpekto. Ang walang hiya. Nararapat lang sa kanya. Sophia! Anong ginagawa mo rito? Sophie! May nag-upload ng mga video ng engagement party ngayon sa internet. Tapos, may kontak ka pa ba sa babae sa video? Paano ako magkakaroon ng contact? Ngayon, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Maaari ba kitang paniwalaan? Sophie, malapit na akong maging asawa mo. Kailangan mo akong paniwalaan. At ikaw lang ang makakapagligtas sa akin dito, totoo. Paano kita tutulungan? Ikaw ang aking kasintahan. Kailangan mo lang akong tulungan na linawin na, lubos akong tapat sa'yo, at wala akong interes sa iba. Sabihin mo nga mga video na iyon, ay pawang peke. Maniniwala ang mga tao sa'yo, totoo. Sige, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Sophie, mabuti na lang nandyan ka. Narinig ko na ang Ginoong Torres ay may malibog na pribadong buhay, at may mga kabit siya kung saan-saan. Narinig ko na umabot pa siya sa engagement party. Nakakahiya. Sa tingin ko, malapit na, mawawala kay Ginoong Torres ang kanyang posisyon bilang general manager. Ano ang sinasabi mo? Kung may iba pang magtatangkang magsalita tungkol sa akin, umalis na sila. Anak na walang utang na loob. Naglalakas loob ka pa bang magpakitang gilas sa kumpanya? Papa, Huwag mo akong tawaging Pak. Wala akong anak na tulad mo. Papa, mga kasinungalingan lang ang mga yan sa internet. Pinatawad na ako ni Sophie. Iniisip mo, bang patuloy akong maniniwala sa mga kalokohan mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magtangkang makialam. Pa sa mga usapin ng kumpanya, umalis ka rito. Hindi, Papa, pakinggan mo ako. Talagang nagkamali ako. Hindi na ito mauulit. Hindi ka pa ba alis? Papa, Paalisin niyo siya rito. Papa, pakinggan mo ako. Hindi. Papa, pakiusap, pakinggan mo ako. Gusto mo pa rin siyang paalisan? Sa tingin ko, hindi na may iligtas ni Ginoong Torres ang kanyang sarili. Huli na ako. Nang pumunta ako, wala na si Elena. Iniwan lang niya ito. Ito ang design sketch ni Sophia. At nagtatangka pa silang sabihin na wala silang kinalaman. Nagsisinungaling ng walang kahihiyan si Sophia. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang paghahanap kay Elena? Natatakot ako na ngayon, ay mahirapan kang hanapin si Elena. Ngunit ang design sketch na ito, Javier, tingnan mo ito. Siguradong hindi ka bibiguin. Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Paano na saan? Siyempre ako ang nagdisenyo niyan. Ano sa tingin mo, makakapasok ba ako sa Empleo gamit ito? Makakapasok. Pero kaya mo bang panatilihin ang ganitong antas? Oo naman. Pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi. Magluluto ako ng hapunan para sa iyo. Wala akong oras, may plano na ako. Siguradong siya na naman yung mga akit na iyon. Javier, yung mga nakaraang araw ay isang hindi pagkakaunawaan. Huwag mo itong dibdibin. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan at nasuspindi ka.
Galit pa rin ba si Papa? Ipaliwanag ko sa kanya lahat ng maayos. Javier, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang nagawa mo. Mama, nagkamali lang ako ng pagkakamali na nagagawa ng kahit sinong lalaki, hindi ba? Sinuspinde ka ng iyong ama. Sa ganitong paraan, mahirap malaman kung ang Grupo Torres ay mapapasa iyo pa. Pero ako, Mag-isip ka ng mabilis. Magpakita kang madalas kasama si Sofia. Magkunwari kayong magkasintahan. Sa ganoon, mawawala na lang ang mga chismis tungkol sa iyong pangangaliwa. Mama, ang talino mo. Magpapakuha ako ng litrato ninyo sa mga paparazzi. Marcos, kailangan mong malaman na sa hinaharap, ikaw ang magiging nag-iisang tagapagmana ng pamilya Torres. Mama, huwag kang mag-alala. Magiging malambing lang ako sa kanya sa panlabas. Kung maglakas loob siyang hawakan ng akin, gagawin kong impyerno ang buhay niya. MMM. Halika, Sophie. Ako na mismo. Tara na. Busog na ako. Javier, tinitingnan mo pa rin ba ang asawa ko? Marcos, gusto mo bang samahan kitang magkunwari na masaya tayong magkasintahan para matapos ang mga chismis? Nananaginip ka, Marcos. Sino ang babaeng kasama mong natulog? Sophie, hindi ba't sinabi mong nagtitiwala ka sa akin? Dapat gusto kita, kaya nag-aalala ako para sa iyo. Hindi naman ganoon kalala na mag-imbestiga pa siya ng kaunti, oh. Tapos na ako sa kanya. Diana ang pangalan niya, tama? Paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman, huwag mong gawin. Kanselahin na natin ang kasal. Hindi. Marcos, ang iyong pangangaliwa, labis na akong nasaktan. Hindi natin pwedeng kanselahin ang kasal. Hindi ba't magpapatunay yon na may iba akong babae? Sophie, sumusumpa ako. Ito na ang huling beses. Magtiwala ka sa akin. Sophie, ako. Hindi, huwag na huwag. Kung isa publiko ito ni Sophia, hindi ako mapapatawad ni Papa. Kung gusto mong putulin ang kasal, matutulungan kita. Gusto ko lang sanang takutin si Marcos. Bakit mo naman sineryoso? Javier, gusto ko lang sanang mas mag-alala si Marcos para sa akin. Na malaman niya kung gaano kasakit ito para sa akin. Sofa. Ang babaw mo naman. Bakit mo ako pinapunta dito? Dahil kay Marcos. Siya ang aking kasintahan. Ang galing naman, ako ang nakasama niya. Ikaw ang nakasama niya. Alam ko ang relasyon mo sa kanya. Napunta ako dito para hilingin na iwan mo siya. At bakit ko naman gagawin iyon? Diana, nakikiusap ako. Marcos, binibigyan ko lang siya ng parehong trato. Paano kung tumanggi ako? Gusto mo pa rin bang maging kerida? Nauuna ako. Alam mo ba kung ilang taon na akong nakakasama niya? Sofa, sa relasyong ito. Ikaw ang kerida. Ah, ganun ba? Nakama ka niya ng 3 taon. Binigyan ka ba niya ng lugar mo? Nagtatangka ka bang umamin sa relasyon mo sa kanya sa publiko? Nagtatangka ka bang pumasok sa pinto ng pamilyang Torres? Niloloko ka lang niya at talagang iniisip mong may halaga ka. Puta, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo na kaya, kung sakaling magkaanak ka, magiging anak sa labas siya na walang ama. Ah, at nga pala, hindi kanya kailanman papayagang magkaanak. Javier, Sofa, nababaliw ka na ba? ikaw ang nababaliw. Nasugatan ka, dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan, gamutin mo na lang ang sugat ko. Hindi ka dapat mabasa nitong mga araw na ito. Kung maimpeksyon ang sugat, kailangan mong pumunta sa ospital. Sofa, ginawa mo ba ito ng sadya? Paano mo naisip yan? Gusto mo ba talagang pag-initan ito at sirain ang reputasyon ni Marcos?
Paano mo naisip yan? Ako ang kanyang kasintahan. Anong pakinabang ko sa paggawa ng iskandalo? Sofa, ang talino mo talaga. Bakit mo hinanap si Diana? Hindi ko maintindihan. Tae, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo, hindi ako gaanong nagkaroon ng marami sa buhay ko. Hindi ako nagkaroon ng ama mula pagkabata. Kahit ang nag-iisang kapatid ko na nagmamahal sa akin, wala na. At ang nanay ko ay isang sugarol. Gusto ko lang kumapit sa taong magmamahal sa akin. Sofa, bakit siya pa? Kung kaya ko lang, syempre gusto kitang pigilan. Hindi na, nahulog na ako sa kanya. Ang gusto ko ay mga litrato ninyong magkasintahan, hindi ang iyong fiancé na nagmamakaawa sa kabit. Ma, hindi ko rin alam na ganito ang mangyayari. Talagang may tapang si Sofia. Hindi basta-basta si Sofia, inimbestigahan ko, pekeng pagkatao pala ni Sofia. Peke, Lumaki siya sa mahirap na lugar, isa siyang walang kwenta. kailangan ko ng bilisan para ibuking siya. Kailangan ko ng makipagdiborsyo. Teka, hindi ka pwedeng makipagdiborsyo sa kanya. Pero, ma, gusto mo pa rin ba akong pakasalan siya? Siyempre hindi ka pwedeng makipagdiborsyo sa kanya. May iba pang pagkatao si Sofia, mas maganda pa. Siya si Nova, ang designer. Siya ba ang sikat na jewelry designer? Si Nova? Tama, pagkatapos mo siyang pakasalan, makokontrol mo ang design department ng kumpanya. At mapapahina mo rin ang kapangyarihan ni Javier. Ma, tama ka. Sa huli, babae lang naman siya. Kahit tunay o peke siyang socialite, basta tapat siya sa akin. Magiging masaya ako sa kanya. Sophie. Sumpa ko, hindi ko na uulitin to. Hindi mo kailangang mahiya na hanapin si Diana. Ako na ang hahanap sa kanya. Talaga bang hihiwalayan mo na siya? Sumpa ko. Kung gayon, hindi mo na siya pwedeng makita ng mag-isa. Paano kung bumalik kayo sa dati? Maliban kung maghiwalay kayo sa publiko. At makita ko mismo. Sophie, paniwalaan mo ako, kaya ko to. Simula ngayon, ikaw lang ang mundo ko. Diana, engaged na ako. Tapos na ang nakaraan. Lumayo ka na sa Puerto Dorado simula ngayon, at huwag na tayong magkita pa. Sa card na ito ay 400,000 piso. Kunin mo ito bilang kabayaran sa paghihiwalay. Bakit? Sabi mo bubuhayin mo ako habang buhay. Sa card na ito ay 400,000 piso. Sapat na yan sa natitirang buhay mo. Lumayo ka na sa akin simula ngayon, at lumayo ka sa fiancé ko. Sofa. Iiwan ka na niya ngayon. Diana, ang kabit niya, kahit pa makipagtalik ka sa kanya, hindi mo pa rin makukuha ang puso niya. Ang selos ng isang babae ang pinakamasama. Sapat na yan para mawala sa katinuan. Hayaan na. Huwag mo akong iwan. Anong kaguluhan to? Hindi ka ba umiinom ng pills? Gago. Bakit kung ikakasal na tayo? May pinagbuntis ka pang iba? Paano mo ito nagawa sa akin? Marcos Torres, hindi ba siya ang anak ng Grupo Torres? Hindi ko akalain na malapit lang pala ang chismis. Mali ang pagkakaintindi mo, talaga. Palagi ko siyang binibigyan ng pills. Paano siya mabubuntis? Anong kapal ng mukha? Pinaiinom ang kerida niya ng pampalontra. Sofa, nababaliw ka na. Hindi mo deserve si Marcos. Ang amin ay tunay na pag-ibig. Ikaw ang kerida. Bakit siya na naman? Tara na. Sofa, ano ang plano mo? Hindi naman sa gusto kitang sisihin, pero sobra naman ang ginawa mo ngayon. Sige na, hindi na kita pagagalitan. Dahil sa eskandalo na ginawa mo ngayon, bukas sa balita ng Puerto Dorado, si Marcos Torres lang ang pag-uusapan. Mahal mo ba talaga siya, o gusto mong sirain ang buhay niya?
At paano mo nalaman na ayoko siyang tapusin? Sofa. Anong ibig mong sabihin? Wala. Buntis si Diana. Anak ni Marcos Torres. Sinabi ko na sa'yo, isa siyang gago. Tapos, Ayaw mo pa rin siyang iwan. inaasam ko ang araw na makasal kami sa kanya. Ano? Javier Torres. Okay ba ang acting ko? Ano? Wala. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lumayo ka sa akin. Hindi ako mabuting tao. Ginoong Torres, tingnan ninyo. Ang koleksyon ng ligaw na rosas na dinisenyo ni Binibining Vega ay lumabas sa pabalat ng magazine na Tiempos ngayong buwan. Ginoong Torres, napakagandang balita nito. Bakit hindi kayo mukhang masaya? Sa tingin mo ba ay ganoon kagaling si Isabela Vega? Oo naman, sa totoo lang. Ang antas ni Binibining Vega ay ibang-iba sa mga disenyong ito. Imbestigahan mo. Walang ganoong kakayahan si Isabela Vega. Alamin mo kung saan nanggaling ang mga disenyong ito. Opo, Ginoo. Gusto kong ipagpatuloy ang pagkakamali at ilabas ang mga disenyo para lumabas ang orihinal na taga-disenyo pero walang lumitaw. Isabela Vega, paano mo nagawang kopyahin ako ng walang kahihiyan? Ni hindi mo man lang binago ang anuman. Sophia, nakita mo na ba ang koleksyon ng ligaw na rosas? Binabati kita, Binibining Vega. Kinopya mo nang hindi binabago kahit isang detalye. Hindi ka ba interesado na malaman kung saan ko nakuha ang mga disenyong ito? Sophia, dapat tayong magkita. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Ang koleksyon ng ligaw na rosas mo ay talagang maganda. Nagustuhan ko talaga. Ang dami nitong sigla. Lalo na ang green leaf agate sa brooch. Binibining Vega, nangopya ka. At kahit na ganito, kalmado ka pa rin. Nakaupo sa harap ng orihinal na taga-disenyo. Talaga, hinahangaan ko ang iyong kapal ng mukha. Ang isang huwad na socialite, hindi ba't kalmado rin? Sophia, ang apartment na inuupahan ng nanay mo ay magulo at mabaho. Kahit yung mga sketch ng disenyo, halos mawala doon. Isabella, ninakaw mo ang mga disenyo ko. Pero hindi mo kayang nakawin ang aking talento. Kapag dumating ang oras, paano mo ipapaliwanag sa lahat na hindi ka makakagawa ng magagandang disenyo? Nawalan na ba ng inspirasyon si Binibining Vega o ninakaw na talento? Ako, nagnakaw ng disenyo, ikaw, nagsisinungaling. Bagay na bagay tayo. Sophia, alam ko lahat ng iyong itinatago. Hindi mo pwedeng makuha lahat ng bentahe, di ba? Nasa kay Marcos ka na. Kaya si Javier at ang mga sketch ng disenyo, lahat yan ay akin. Akin yan. Ngayon nagtatrabaho ako sa Emprio. Pag-angkin sa Rosa Silvestre, pinayagan yan ni Javier, dahil malapit na akong maging asawa niya. Walang hiya ka. Dahil malapit na akong maging asawa niya. Bakit ako malungkot? Ano ang kinalaman ng kanyang mga usapin sa akin? Makakasama niya si Isabela sa lalong madaling panahon. Sofa. Ang iyong plano ay sa wakas ay magkakatotoo. Javier, bakit ikaw na naman? Ako to, nalulungkot ka ba? Nalulungkot, sobrang nalulungkot. Kahit na ganito, gusto mo pa rin siyang makasama. Ito na ba ang tunay na pag-ibig ni Binibining Rivas? Uminom ka ng isang baso kasama ko. Wala ako sa mood. Bakit wala ka sa mood? Ano nang pakialam mo? Ikaw, dapat masaya ka, di ba? Pagkatapos ng lahat, malapit ka ng ikasal kay Isabela. At ibinigay mo ang mga disenyo ko. Ang kapal ng mukha mo. Sofa. Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Naiinis lang ako. Bakit ka naiinis? Naiinis ka dahil hindi ako ang pakakasalan mo. Wala akong pakialam talaga. Hindi kami magkasama ni Isabela. Mali ang pagkakaintindi mo. Kung gayon, bakit ka magpapakasal sa kanya? Hindi ako magpapakasal sa kanya kahit kailan. Sa puso ko, ikaw ang tanging asawa ko. Javier. Bakit ako masamang tao? Bakit mo ako pinipili ng may katatagan? Dahil ikaw. Ang aking ilaw.
Sophie, hindi mo ba talaga ako naalala? Huwag kang umiyak. Sabi ng kapatid kong si Laura ang pag-iyak. Ang pinakaduwag na gawain. Kung ayaw mong manakot sa iyo, kailangan mong lumaban nang may tapang at protektahan ang sarili mo. Salamat. Ito ay para sa iyo. Ginawa ko ito mismo. Ang pangarap ko ay maging isang mahusay na taga-disenyo. Kapag natupad ang aking pangarap, ang kwintas na ito ay magiging walang katumbas na halaga. Aalis na ako. Ano ang pangalan mo? Sofa. Kaya pala alam mo ang pagkatao ko mula pa noong una. Bakit hindi mo ako hinubaran ng maskara? Dahil mahal kita. Sofa, sino ako? Javier, May oras ka pa para magsisi. hindi ako nagsisisi. Naliligaw ako. Saan ka pupunta? Hindi mo ba naalala kagabi? Hindi, alam mo na, kagabi lasing tayo. Ang nangyari noong lasing tayo ay hindi dapat seryosohin. Nakipagkasundo na ako. At malapit na akong ikasal. Tungkol sa kagabi, totoo, labis akong humihingi ng paumanhin. Sofa, hindi mahalaga sa akin ang iyong nakaraan. Sa ngayon, sapat na sa akin na akin ka. Magandang gabi. Sophie, alam ko na ang nangyari kay Diana ay labis na nakasakit sa iyo. Si Marcos ay isang gago, isang walang isip. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Sophie, sinumpa ko. Ito na ang huling beses, talaga. Okay lang, tapos na ang lahat. Oo, tapos na ang lahat. Pero kahit na ganito, gusto kitang bigyan ng kabayaran. Dahil sa huli, magiging pamilya na tayo. Sophie, malapit na tayong magkasama magpakailanman. Ang kasal mo kay Marcos ay tuloy pa rin. Gusto kong ilipat ang petsa sa susunod na linggo. Para makapag-ayos kayo. Ano sa tingin mo? Sophia, ano ang gusto mo? Sa card na ito ay may 1,000,000 piso. Ginang, naiintindihan ko po. Gusto ninyong magpakasal kami ni Marcos agad. Para ipakita na maganda ang aming relasyon at mawala ng bigat ang mga chismis. Pero hindi ito patas para sa akin. Sophia, talaga bang? Mananatili lang na nakaupo habang pinapaalis ako ng tatay ko sa bahay. Malaki ang naging pinsala nito sa akin. Sophia, babawiin ni Marcos ang lahat sa iyo ng paunti-unti. Ginang, hindi po ako panatag. At kailangan ko ng garantiya. Sige. Sabihin mo, gusto mo ba ng mga ari-arian o iba pa? Gusto ko ng garantiya mula kay Marcos. Kung si Marcos ay muli akong gawa ng isang bagay na makakasakit sa akin. Isuko niya ang karapatan sa pagmamana ng pamilya Torres. Ibibigay niya ba ito kay Javier? Sige, ipinapangako ko sa iyo. Ang mga salita ay dinadala ng hangin. Marcos, gusto kong permahan mo ito. Marcos, naghihintay sa labas ang aking trooper. Hindi mo na kailangang samahan ako.
Nanay, delikado ang garantiyang iyan. Anong panganib niyan? Ako, Pagkatapos ninyong magpakasal, anong problema ang may dudulot niyan? Bago ang kasal, parang kordero siya sa iyo. Isipin mo na lang pagkatapos. opo, nanay. Isa lang siyang pekeng socialite. Ang daming pakitang tao. Nagpapakatanga lang. Sophie, tingnan mo kung gaano kita pinapahalagahan. Inimbita ko ang lahat ng kaibigan at pamilya na kaya ko. Halika na, silipin natin. Perpekto. Para makita ng lahat ang iyong masamang nakaraan. Marcos. Oras na para magbayad ka sa pagkamatay ng kapatid kong si Laura. Pero, ano ito? May usap-usapan na si Marcos ay may malanding pribadong buhay. Pero hindi ko akalain na nakapatay siya ng napakaraming dalaga. Patayin mo yan ngayon din. Ano itong basura? Patayin mo. Patayin mo. Ito ang mabuting anak na pinalaki mo ng buong sipag. Hindi, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Pekeng lahat ito, Papa. Peking lahat. Marcos, sa pagsabi niyan, hindi ka ba nagsisisi? Sophie, asawa kita, hindi ba't sinabi mo? Napaniniwalaan mo ako? Hindi ba't sinabi mong susuportahan mo ako ng walang kondisyon? At magtitiwala ka sa akin? Maniniwala ako sa iyo. Kilala mo ba si Laura Rivas? Hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. Ako, hindi ko alam. Sophie, huwag mong kalimutan na asawa ka ni Marcos. Hindi ako ang asawa ng inutil na ito. Ano? Sinungaling ka. Pekeng lahat ng sinasabi mo, gusto mo akong saktan. Kaya naman, nilapitan mo ang anak ko ng may pagpaplano. At lahat ito ay para sa sandaling ito. Ginagawa ko lang siyang magbayad ng mga kahihinatnan. Kayo dalawa, ina at anak, para hanapin ang sarili ninyong kapakinabangan. Namahala kayo ng mga pribadong kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyong euro sa likod ng kumpanya. Kahit pa, para sa mana. Hindi kayo nag-atubiling subukang patayin si Javier. Sinuhulan ninyo ang accounting. At sa loob ng 3 buwan, pinapaglugi ninyo ang imperyo ng bilyon-bilyong euro. Palagi kong pinaghihinalaan na may espiya sa kumpanya, pero hindi ko akalain na kayong dalawa pala. Ginoo, ito ay sinasadyang paninirang puri. Dekada na akong kasama ninyo. Hindi ninyo pwedeng pakinggan ang isang estranghero. Bukod pa riyan, ang mga salita ay dinadala ng hangin. Ito ay isang sinadyang patibong. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Papa, narito ang ebidensya. Ang mga accountant ng kumpanya ay tumanggap ng suhol at nagpalsipika ng mga account. Ano pa ang masasabi nyo? Hindi lang iyan, Ginoong Torres. Ito ang mga tala ng transaksyon ni Ginang Torres at ng kanyang kerida. At pati na rin mga litrato ng kanilang mga pagkikita. At narito ang pagsusuri ng pagiging ama ninyo ni Marcos. Ang mga resulta ay nagpapakita na hindi kayo direktang magkamag-anak. Walang hiya. Niloko mo ako sa lahat ng taon na ito. Tatay, Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na tulad mo. Marcos, kahit hindi ka hatulan ng batas, gagawin kong makita ng lahat ang tunay mong mukha. Mahalay ka at makasarili, mapagkunwari at sakin, at itinuturing mong walang halaga ang buhay ng tao. Lahat kayong naririto ay mga kamag-anak at kaibigan ni Marcos. Sa isang taong tulad nito, nangangahas ba kayong lumapit? ito ay napakakasuklam-suklem. Tama, sino ang mag-aakala? Paano siya magiging ganito? Isa siyang tunay na gago. Talaga, sino ang mag-aakala? Marcos, isa kang gago. Javier, tulungan mo akong kumbinsihin si tatay. Pagkatapos ng lahat, magkasama tayong lumaki. Kayong dalawa, nagkutsahan kayo para pagtulungan akong isahan, di ba? Kayong dalawa, may relasyon na kayo, di ba? Ang patibong na ito ngayon, ay dahil gusto ninyong manahin ang yaman ng pamilya, di ba? Hindi. Nilapastangan mo ang pamilya Torres. Marcos, mula ngayon, hindi na kita kinikilala bilang anak.
Ginoo, pakiusap, patawarin ninyo si Marcos. Ikaw rin, umalis ka. Marcos, Ano ang gusto mong gawin? Tinawagan mo ang pulis. dapat mong bayaran ang mga kahihinatnan. Laura, naghihiganti na ako para sa iyo. Kaya lahat ng ito ay ginawa mo para sa iyong kapatid. Mahal na mahal niya ako. Ngunit wala akong sapat na oras para mahalin siya ng lubos. At wala na siya. Marcos ay nakasakit sa napakaraming tao. Talagang nararapat siyang mamatay ng 1,000 beses. Sofa. Mula ngayon, hindi ko hahayaang kahit sino makasakit sa'yo. Gusto mo bang pakasalan kita? Javier, hindi mo naisip na pagkatapos na nangyari ngayon, hindi ako tatanggapin ng pamilya Torres. At ano naman ang mahalaga? Pakakasalan mo ako. Kailangan ko lang ng kumpirmasyon mo. Isusuko ko ang lahat para sa'yo. Ako, Mahal mo ba ako? Sapat na mahal mo ako. Ang iba, ipaubaya mo na sa akin. Teka, may isang bagay na hindi ko pa naitatanong sa iyo. Kung mahal mo ako, bakit mo tinulungan si Isabella na nakawin ang mga disenyo ko? Siguro nagkakamali ka. Paano ko magagawa yon? Ang koleksyon ng tinik ng rosas ay disenyo ko. Sabi ko na nga ba, paano naman may isip ni Isabella ang ganoon? Kung gayon, paano mo ibabalik sa akin ang mga disenyo? Bukod sa paghihiganti kay Laura, mayroon pa akong mas mahalagang gagawin. Ang tuparin ang aking pangarap. Maging isang taga-disenyo ng alahas. Ilset, Maligayang pagdating sa imperyo, taga-disenyo Rivas. ganito, pakiramdam ko ay nakapasok ako dahil sa koneksyon. Sofa. Ang iyong koleksyon ng tinik ng rosas ay nanalo ng gintong gantimpala sa disenyo. Mas lalo ka pang magtatagumpay. Ilset, pag-iisipan ko nga. Pap, gusto kong pakasalan si Sofa. Nananaginip ka. Sa ngayon, ang buong mataas na lipunan ay tumatawa sa ating pamilya Torres. Hindi mo ba iniisip na sapat na ang kahihiyan na dinanas natin? Ano ang kinalaman ni Sofa dito? Si Sofa ay isang baluktot na tao. Ano ang masama kung maghihiganti siya para sa kanyang kapatid? Gusto mo bang makita ng lahat si Sofa at maalala ang iskandalo ng pamilya Torres natin? Javier. Kung hindi ka magpapakasal kay Sofa, mapapasayo ang Grupo Torres. Pap, magtiwala ka sa akin. Kung magpapakasal ako kay Sofa, ako na ang bahala sa lahat. Ikaw. Bakit mo siya ganoon kamahal? Sulit ba, Pap? Ang pamilya Torres ay may malaking imperyo ng pamilya, at sentro ito ng atensyon ng lahat. Pero si Sofa ay nag-iisa, nalampasan na niya ang lahat. Maaari lang siyang umasa sa sarili niya. Gusto kong maging suporta niya. Gusto kong protektahan siya ng mabuti. Si Sofa ang pinakamalakas, matalino, at masiglang babae na nakilala ko. Gusto kong maging ka ng kamay niya. Ayokong yumuko siya. Gusto kong habulin niya ang kanyang mga pangarap, ng buong tapang. Kailangan mong malaman na hindi basta-basta makakapasok sa pamilya Torres ko. Mahusay si Sofa. Ang kanyang koleksyon ng ligaw na rosas ay nanalo kamakailan ng gintong gantimpala sa disenyo. Siya ay isang natatanging talento sa mundo ng disenyo. Dahil mahal mo siya ng ganyan, gawin mo ang gusto mo. Pap, pakiusap, magtiwala ka kay Sofa, at pati na rin sa akin, makakamit niya ang kanyang mga pangarap. At magniningning siya ng sarili niyang liwanag. Ang pamilya Torres ay palaging magiging suportan niyo.
Pap. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Pagmadali ka at bigyan mo ako ng malusog at malakas na apo. Kailan kayo ikakasal? Hindi tayo pwedeng maging madamot sa mga regalo sa kasal. Nakabalik ka na. Anong nangyari? Hayaan mong tingnan ko. Wala, ilang palo lang. Labis ba ang pagtutol ng tatay mo? Ganyan kanya iniwan. Siguro dapat na nating itigil ito. Pumayag na siya. Talaga? Naman, pero, sinabi ko sa kanya na hindi kami nagmamadali sa pagpapakasal. Nakuha ko para sa'yo ang posisyon bilang design director ng Grupo Torres para matupad mo ang iyong mga pangarap. Javier, salamat. Huwag mo na akong pasalamatan, nararapat sa'yo ang lahat ng ito. Pero, ayokong maging design director. Gusto kong magsimula bilang intern. Bakit? Dahil ang mga design company dito ay monopolize na ng mga elite designer. Ang isang tulad ko na walang resources o koneksyon ay maaari lang ibenta ang kanyang mga disenyo sa ibang bansa gamit ang pangalang Nova. Nakakuha ako ng kaunting kasikatan sa ibang bansa. Pero gusto kong makipagkumpetensya sa pantay na kondisyon. Hindi ako nagkamali sa'yo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Pero ang layunin ko ay hindi lang ang Grupo Torres. Gusto kong gamitin ito bilang isang springboard para likhain ang sarili kong personal na brand at dalhin ang aking mga disenyo sa lahat ng dako. Sofa, sumulong ka ng may tapang. Iilawan ko ang iyong landas. Si Sofa Rivas, ang bagong empleyado sa aming design department. Ginoong Torres, hindi ito patas. Lahat kami dito ay nakapasok matapos makapasa sa isang pagsusulit na patas at walang kinikilingan. At si Sofia. Maaari kayong sumilip. Ito ang resume ni Sofa. Mayroon siyang lahat ng kwalifikasyon para maging designer sa Imperyo. Magaling siya. Ang kanyang pagsasanay at mga kasanayan ay mahusay. Hindi, isa siyang impostor. Nakasuot na ba siya ng disenteng alahas sa buhay niya at naglalakas loob siyang magdisenyo ng alahas? Ang pagdidisenyo ng alahas ay hindi kayang abutin ng isang gutom na tulad mo. Noong 10 taong gulang ako, nakatanggap na ako ng imperial na jade na nagkakahalaga ng 1,250,000 piso. Isabella Vega, na ipaimbestigahan ko na. Ang mga disenyo na iprinisinta mo noong pumasok ka sa kumpanya ay gawa ng designer na si Nova. Ang aming kumpanya ay hindi maaaring magparaya sa pagnanakaw at pandaraya. Tinanggal ka na. Tinanggal. Ang mga disenyo ko ay hindi ninakaw. Nova. Pero hindi ba dapat si Nova ay isang anonymous designer? Paano kung ako si Nova? Paano ka magiging si Nova? Sofia, sigurado akong may sinabi ka kay Javier. Tama, sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ako si Nova. Paano ito posible? At bakit hindi? Ang aking estilo ng disenyo ay isang bagay na ikaw, tanga, ay hindi matututunan sa 1,000 buhay. Ang ganda ng pagkakaguhit ng mga disenyong ito. Hindi lang ang estilo ay kapareho ng kay Nova, kundi mga disenyo rin ito na hindi pa nakikita sa merkado. Sofia, totoo ka bang si Nova? Tama, si Nova ang pangalan ko sa ibang bansa. Mula ngayon, ako ang designer na si Sofa Rivas. At kasama niyo rin. Totoo ngang si Nova. Nova, matagal na kitang hinintay. Fan mo ako. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Nasa parehong kumpanya na ako ni Nova. Ang dakilang designer na si Sofia ay lumabas. Mabilis, dakilang designer Sofia. Kayo ang pinakamahalagang designer sa mundo. Ang inyong mga obra ay walang katumbas na halaga. Maaari mo bang sabihin sa amin ang ilang bagay tungkol sa iyong emosyonal na paglalakbay? Hanggang dito. Ang ibig kong sabihin, ang aking landas ay puno ng tinik. Salamat sa nagtanim ng mga bulaklak sa aking landas. Sophie. Anong nangyayari?
Laura, naparito ako para makita ka. Sa wakas nabigyan kita ng hustisya. Natupad ko ang aking pangarap, at natagpuan ko ang sarili kong kaligayahan. Laura, ipinapangako ko sa'yo, na alagaan ko si Sophie habang buhay.